ang ipagtatanggol po ninyo ay you can have human flourishing or good life even with technology. So this group, you will defend that you can have a you can have human flourishing or good life even without or little konting technology. So let's start the discussion. Who will start it first? Okay. Bato ba topic? Bato ba topic? Isahan lang. Isahan lang. Isahan lang. Isahan lang. Pwedeng lumipat, magiging balimbing ka sa ako. Lipat ka. Sige. Kasi last time, sige. Sige. 1, 2, 3. Kayo mauna. With technology, you can achieve human flourishing. Ayan na. Without muna. Good morning, teacher. You can stand. Good morning, teacher and everyone. I believe a person kaya niya pa rin mag-grow even though walang maraming technology sa paligid niya. Kasi kung mag-grow kasi sa atin yun choice natin yun, parang tayo may control doon. Parang hindi natin kailangan ng technology para mag-grow ang isang tao. Yes. Rebuttal. So, in the first place, magagamit natin yung technology na yun sa di ba pang araw-araw ng buhay natin, nag-grow tayo, hindi tayo nag-stay sa mababang antas. So, yung natin, pamumuhay natin is nagiging masaya kasi nag-grow tayo. Yung technology natin is umangat at nagkakaroon tayo ng innovation sa ating paligid. Pwede naman kasing mag-grow kahit walang technology. So, ating coding, may gamit na yung technology. Ay, gumamit tayo ngayon lang. Naging masaya ka rin sa technology na yun. Ay, wag mo akong pinatira. Naging masaya ka rin sa technology na yan. Naging masaya ka sa technology. Ay, wish ko pala gamit. Hindi ko pala papanood. So, araw-araw tayo gumagamit ng technology. So, may i-innovate natin. Creativity and critical thinking sa paggamit ng AI. So, kung may tayo, yung paggamit natin ng AI, kung responsable tayo, is yung natin, yung virtue natin is magagamit natin sa tama. There are a lot of factors na pwede maka-influence sa growth ng isang tao aside sa technology. Kapag tumingin tayo sa paligid, there are books, pwede tayong lumapit sa mga tao na parang mas mataas yung antas ng knowledge sa atin para matuto tayo sa kanila. And nabuhay na rin naman yung mga tao noon na walang technology. Bakit hindi natin kaya gawin yun ngayon? Yeah! I believe mas kaya natin kasi mag-improve. Like sa healthcare natin, mas nadedetect na mas maayos yung mga illness through technology. And mas mapapabilis yung pag-treat na patient kasi yung technology is helpful. Very helpful. Rebuttal. Isa sinasabi mo na mas mabilis yung pag-treat sa isang patient because sa innovation ng medication natin. Pero di ba katulad nung sinabi nung unang debate is mayroong mga herbal na ginagamit tapos yung mga healing na kung saan is yung sa water healing ka ng ganon. Yung sa pag-innovate ng mga gamot is maaaring magkaroon ito ng side effect at hindi sa lahat ng paraan sa paggamit ng sa paggamit ng gamot upang magamot ang isang sakit is hindi man nagiging outcome is maganda. Mayroong mga outcome na kung saan is mas nakakapapala ng sakit or nagkakaroon pa ng dagdag ng sakit ang isang tao. Like sa herbal, paano ba ginagamitan din naman natin ng technology kung paano siya, di ba, ma-develop yung herbal. Kung saan yung... Everybody is perfect na, di ba? Lahat naman ng tao is may pagkakamali. So, yung isang technology, yung pagkakamali is nababago siya. Nade-develop pa through technology din. So, pag nagkamali ang isang tao o isang bagay and equipment, pwede siyang ma-develop at mabago kasi nga, patuloy tayo nag-evolve. Yes! Kasi di ba, dahil ba sa technology, kaya maraming sakit na na-invento. Like yung COVID, di ba? Kung hindi dahil sa chemical, hindi rin naman siya ma-invento. So, hindi dahil sa chemical, hindi rin
So, kung hindi man na-invento yung mga yung mga ginagamit natin na pangturok and yung mga yung mga medicine through machinery and equipment, hindi naman mabubuo yung gamot na yun. Di ba dun sa vaccination na sinasabi niyo, bakit nung tinurok ka ng daming namatay? So, kung hindi pala yung tinurok, wala bang namamatay? So, marami din namatay, di ba? Mas bumote lang yung namatay dahil naturokan na. Mas maraming naging good effect ng vaccine kaysa sa hindi pa natuturokan. Oo nga, kapanood natin sa TV, halos lahat ng pinakunahan, nagkakaroon lalo ng sakit, lumalala lalo yung sakit nila dahil lumalala yung mga isa pa. Wala ka rin doon. Sabi na lang ako. Depende kasi yun sa sustansya ng tao. Kung malalakas yung katawan niya, yung side effect na yun is parang malalabanan agad ang katawan niya. Yung mga kasi yung mga namatay na is may na yung sustansya nila kaya sila namatay. Sabi Yun na nga in the first place, diba? Dahil sa dumami yung technology sa mundo natin, parang mas prone na yung mga tao sa chemicals. Hindi ka gaya noon na walang lahat technology, parang simple lang yung pamumuhay, malinis yung hangin and etc. So, Bakit? Pag natukan ka ba ng angas? Ay, pag natukan ka ng angas. Oh. Di ba namamatay ka din doon? Kung ano nga may ano pa nga May cellphone, ang makakatawag ka kaagad na amin. dahil sa technology, nagkaroon tayo mas madali yung contact natin sa hospital. Isa tawag lang natin sa 911 messenger agad yung hospital. Madali tayo makakapag-communicate para magawal yung natin, yung mga sakit na nararamdaman. Bakit tayo sa panatulak ko na kasi papaturok mo agad yung cellphone para gumaling ka? sis, ano? Nakatulog mo yung cellphone. Common sense, di ba? Gagamitin mo yung cellphone para makatawag ng emergency. Hindi mo gagamitin yung cellphone para sa AI, para kaming gamot sa Pero yung cellphone, kasi mga siya mas mabilis yung pag-communicate, pero hindi masarap ang pagkakataon pag nag-communicate sa hospital, is meron agad hindi naman ganun kaganda ang healthcare sa Pilipinas kasi nga, hindi ito napopokosan ng gobyerno, so hindi agad kayo matutulungan ng gobyerno pag nagtawag agad kayo sa hospital. Tapos kung may kaalaman ka sa mga herbal, if kailangan may nangyari na sa yung natuka ka, nagawa ka ng ahas, kung paano gagawin yun without In the first place, wala pa na yung bento na herbal about sa tuklaw ng ahas. So, nag-i-invent pa sila ng herbal ang sinasabi ni Ben. So, wala bang papatunayan na hindi nakakagamot ang herbal. So, ang tinutukoy natin is nakakagamot siya dahil meron ng technology. Nagkaroon ng vaccine dahil sa technology. Marami na tuklaw ng ahas, pero hindi lahat sa turok. Marami din nagagawa ng mga tambal yung tawagin tambal. Wala pang technology, may nagagamot na tao, tambal yung tawagin ahas. Tsaka, sa inyo na lang galing may natutunan kayo sa technology yung mga kung paano maggamot, mga ng mga gamot. Depende naman sa tao kung susunod kayo. Sa inyo pa nangyari yung scam, di ba? Hindi naman lahat susunod yung mga yung marami kong gamit kayo, marami yung naloko. Yung iba peking gamot na binibigay, lalo kayo Hindi pwede yung tambal mo kung may scientific explanation. Ang tanong, may scientific explanation ba yung tambal na pang may pang-rabies? Ikaw, para sa mga ahas, may matulog na sila ng mga story. Pag makatanda lang kami, wala ka sa akin, kakabit ka doon. Sa technology, yung mga hindi walang alam or hindi alam yung first aid sa pag natuklaw ka ng ahas, pwede ka mag-search online. Natutunan ko din ang ahas, ahas ka ba? Pag natutunan ko ng ahas, switch ka pa.
Papalagay natin nasa dais yung may anti-venom, tuklang ng ahas. Kapit bahay nyo lang yung matatambal, saan kayo lapit? O, paano kung Oh. Oy! Ibang aspect naman ng technology. Patayin na natin yung ahas. Ibang ahas. Guys, natagal na yung ahas sa Okay. May ask tayo dito. Meron tayong ask dito. O, sino na? Technology na. Ano po, pwede pa rin po tayo magkaroon ng ng good life with technology kasi po yung mga loved ones natin na nasa malayo is nakakausap natin or nakikipag-communicate pa rin po tayo. Paano nire-rebuttal yun? Di ba sa topic namin, good life with a little more technology? Pwede naman din makita yung mahal mo sa buhay na nasa malayo eh. Kasi hindi na alangan, puntakin mo siya, oras-oras kung pupuntakin mo, kung may trabaho na. Sabi ni Mrs. Camino, Detail. So, meron pa rin technology. Sulat. Kasama pa rin kayo. Mas maganda pa rin talaga ba yung technology? Like for example na lang yung papadala nyo ng sulat. Di ba pag magpapadala ka ng sulat sa kamahal mo, inaabot ng ilang araw. Di katulad ngayon, pwede ka naman dyan anytime, anywhere. Kaya mas maganda yung pangakaganda pa rin talaga yung Oo, technology. pero kailangan ka ba yung anytime anywhere? May oras hindi naman napag-rate niya sa iba. May oras naman, at least makaka-reply siya ng as soon as possible. Kaysa doon sa telegrama na ginagawa natin, di ba may little bit technology. So, may little bit, pero ang nangyayari is, magda-telegrama ka is mahal and malaking cost siya sa ang cost of living and mas matagal siyang madi-deliver. So, if may technology tayo, mas madali tayo mag-communicate. Kasi kahit na ginagawa siya, kahit mag-cellphone lang siya madali. And through technology din, nagagamit natin yung TV pang natin, education natin sa education, diba? Mas kadalasan na itong ginagawa ni Ma'am Kaya sa Google Classroom and sa YouTube. Yung YouTube na yun and Google Classroom is naging way na makipag-communicate at magbigay ng learning. Pero alam ko sa inyo din ang galing, mas gusto niya ang face-to-face, nagre-reklamo ka kayo pag asikulos ang daming ginagawa binigay. Ayaw naman like sa aking case, ibig sabihin, pag kinakailangan lang. So, diba dati, hindi tayo nakapag online, pag wala talaga ko na may sakuna is, talaga, cancel talaga. Pero nung nagkaroon na ng technology is, kahit may sakuna is, pwede tayong makapag-aral through online. Pwede makapag-aral pero mas the best pa rin yung face-to-face. Kasi mas marami natutunan yung mga bata. Technology is okay din sa online. Bakit? Lahat ba may signal? Lahat ba nakaka-access sa information sa teacher, sa eskwelahan? Hindi natin magagamit yung face-to-face. Oo, not all the time. Hindi nila nagamit ng internet, yung technologies, dahil lang kami ng signal. Di ba mas madali natin mag-communicate kung may technology? Hindi lang communicate. Not all the time, di ba gagamit tayo ng face-to-face kasi nga minsan may emergency. Ay minsan hindi natin alam kung ano mangyayari. So, di ba mas dalas may technology? Mas maganda talaga pa may technology kasi tingnan natin yung mga magulang natin noon, di ba? Hirap sila marunong magbasa noon. Di katulad ngayon, di ba tayo mga kabataan ngayon, natutunan tayo sa mga technology kasi hindi lang tayo basta sa libro, ngayon natutunan na rin tayo sa ating mga Android, cellphone, di ba? Hindi lahat natututo sa internet. Mas maganda mas natutunan pag actually ka tinuturuan. Sa internet, mababasa mo lang eh. May natuturuan sa iyo. On the other hand, ang consequence naman ng sobrang dami technology, parang masyado na tayo nagre-rely doon, parang hindi na tayo nag-aaral ng yung side talaga mismo yung gagawa. Hindi na tayo nakadepende sa tayo masyado. Which is not healthy siya. Ano na lang yun ng sa tao, responsibility niya na yun kung sa social media, sa technology, ganun. Responsibility nga ng tao pero mas marami yung na-addict sa technology. Umaasa na lang. Kasi ako ngayon, nabasa ko yung according sa WHO, yung World Health Organization is madami na apektuhan ng
technology. Kumbaga, hundreds of thousands of people na nasisira yung nila, well-being, health, sobra yung Technology ang- pag-expose niya sa technology or pag-gamit. Yes! So, ano ba naman yung sinabi mo? Bakit naglipat Oy, ka According to sa WHO, diba? Sabi ni, mas marami daw kaya may nagkakasakit dahil sa technology. So, hindi kung Technology ginagamit for Oh, sige, ito. negative effects. Di ba, hindi naman all the time naman nagagamit ng negative. Yung technology naman talaga, ginagamit for bullying. Di ba, may namatay, ang dami yung na-stress dahil sa bullying. So, may bad and good effects sa technology, pero ang pinag-usapan natin ay sa good effect ng ng virtue, sa good life. So, di ba mas Hindi ay bias na yun kung sa sa good life. Good life, Siyempre, meron din dapat negative. Di ba naging bias naman kasi kayo? Di ba ang sabi nyo, mas maganda ang kakaunti lang ang Wala technology. kami nagsasabi ng kayo eh. Kami nag-benefit din namin kami sa mga sinasabi nyo. Kaya hindi nyo pwede ko. Ang point kasi sa inyo is yung more technology tapos ito. Less. With more, pero less technology, with little more technology. Ang is, nagkaroon sa inyo ng mas malawak na ang control ang tao sa technology dito sa amin. Merong technology pero andun pa rin kami sa pamumuhay na kung saan is nakasanayan na kung saan andun kami sa pamumuhay na parang simple lang, okay lang kami tapos parang contento kami sa kung ano yung bagay na meron kami. Pero yung sa is parang meron siyang innovation tapos invention na kung saan hindi lang nagkakaroon ng good pero meron din negative tapos bad effect ang technology. Ganon din dito, vice versa din. Na kung saan is maganda din na merong technology pero maganda rin na kung saan is less yung interaction natin sa technology. Masaya. So, kung after walang technology and may technology, masaya kayo guys. Ang point lang kasi ng argument namin, balance kasi siya kasi parang limit lang din yung technology. Parang mabubuhay ka na with sa reality. On the other hand, napagsasabay mo na kaya may kakonting dito technology sa buhay. Okay, so since wala na, meron pa. Parang if may technology tayo, pwede naman natin i-balance. Di ba may mga, naman din tayo, ito doon, yung kalagay sinasabi ni Mom na may virtue tayo, natin yun. Makakontrol. Babalance natin. If kaya natin i-limitahan yung sarili natin, kaya natin i-limita yung paggamit ng cellphone and makikonnect din sa sa face-to-face na socialization. Yun. Okay, so that's all. Palakpakan ang sarili ng mga very good. Masasabihin pa? Oh. Okay, so very good. Ang point lang is this today hindi na natin kaya o kaya pa. Kaya pa mabuhay ng walang technology or dependent na tayo. Dependent. buhay basta may beach tapos kapag merong picnican, okay na. Okay, so in this century, 21st century ay kailangan natin ng technology. But the humans still have the power to control. We can control. That's why may mga batas na nagpo-protect sa mga nabubuli sa online. So may ginagawang batas. So there are positive and negative sides to the technology considering the human flourishing and the good life. So very good discussion. Palakpakan ng sarili.